Tino, sir, good morning po. Hi, good morning sir. Good morning po sa inyong mga tiga-subaybay at magandang umaga sa lahat na nakikinig. Opo, kasama niyo po ngayong umaga si Kuya Rod. Kuya Rod na lang Rod, po. magandang umaga. Okay. Buntag. May buntag, sir. Okay. Attorney, gaya nang nabanggit ko nga kanina, kayo ho ang may agda dito sa Republic Act number 12064 o Philippine Maritime Zones Act na may kinalaman ito sa pagtatanggol, pagprotekta, okay, sa mga legal na saklaw ng teritoryo ng ating bansa, okay, karagatan at dagat, lalo na dito sa pinag-uusapan na West Philippine Sea. Paano ho ito makakatulong dito ngayon, Senator, sa mainit na usapin ng lalo na yung pinag-uusapan na kalayaan na island group? Tama po kayo. Ito pong Republic Act 12064 na tayo po may akda. May kapatid pa ho yan, yung Republic Act 12065, ay nagbibigay po ng clarity, ng linaw. Hinarmonize po natin yung UNCLOS, yung United Nations Convention on the Law of the Sea, yung international law, at yung ruling ng Arbitral Court noong 2016 na sinasabi nila, lalong-lalo ng China, na hindi natin pwedeng ma-implement. So, sa paglalagay po nito sa isang batas, ang ibig sabihin, ini-implement na po yan. Nagbibigay ng linaw kung saan po ang ating nasasaklaw, nasasakupan, nagbibigay ng linaw kung ano yung ating karapatan, yung ating mga maritime entitlements, at nagbibigay linaw din sa ating mga obligasyon. Ibig sabihin po, itong batas na ito ay isang instrumento. Instrumento na nagbibigay sa atin ng mga karapatan, instrumento na pwedeng gamitin ng ating mga law enforcement agencies kung hanggang saan po sila dapat magpatrolya, ang Coast Guard, ang Philippine Maritime Group, ang ating pong Philippine Navy. At ang husgado kung saan sila pwedeng magbigay ng tamang desisyon, lalong-lalo na kung merong mga kasong sinasampa, lalong-lalo na para sa ating mga isda. At para naman po sa ating mga diplomats, nagbibigay ito rin ng isang tool, isang kasangkapan for negotiation. So napakahalagang batas po ito. Halos 15 years in the making. At yung paglilinaw kung ano po yung ating archipelagic chart ay halos po 1 century. Nagsimula pa noong Treaty of Paris, Treaty of Washington, papunta sa Convention with Great Britain hanggang makarating tayo ngayon sa pagpapasa nitong batas ito. So napakagandang batas po ito at ito po ay isang batas na sa palagay ko kahit sa 100 taon ay buhay pa ho ito. Bakit naman ho nakaroon ng kalituhan ngayon kung may dinidistort lang po yan. Opo. Dinidistort, ginugulo. Halimbawa po, Opo. yung kalituhan ngayon sinasabi, bakit walang mapa? Sa atin pong United Nations Law of the Sea, halos ano po yan, halos 170,000 to 180,000 words. 450 pages. Wala po nakalagay doon salitang mapa. Okay? Sa UNCLOS, na yun lang po ang konstitusyon ng oceans, ng karagatan, wala pong nakalagay doon na obligasyon ng isang archipelagic state, kagaya ng Pilipinas, na mag-produce ng mapa. Okay. Yun ang unang kalituhan. Ang nakalagay po doon, mag-submit tayo ng coordinates na ginawa po natin since 2009 nung pinasa po yung baseline law, yung Republic Act 9522. Napadala na po natin yan sa United Nations, doon po sa DUALAS, Division of Ocean Affairs, Law of the Sea. Yun yung pang-unang kalituhan, doon nililito. Hindi po requirement na magpadala ng mapa, ang pinapapadala lamang ay coordinates na nagawa natin. Dahil sa baseline coordinates, masusukat na po kung saan yung ating territorial sea, 12 nautical miles. Masusukat kung saan yung contiguous zone, 24 nautical miles, at yung ating exclusive economic zone, at yung ating archipelagic at internal waters landward. So yun lang po hinihiling sa atin ng UNCLOS. Yung pong mga naririnig nyo ay pampalito. Yung kaya nalilito ay pampagulo, wala po requirement. Nababanggit din, ako'y nalulungkot, yung isang opisina, yung IHO, International Hydrographic Organization. Bakit daw walang pinadala doon ang NAMRIA, ang Coast Guard? Hindi po required.
Ang IHO po ay hindi isang UN or hindi isang UN system organization. Yun po ay private treaty organization. Gumagawa lang po yan ng drawing ng mapa. Ang pinaka-precise po sa sukat ay yung coordinates. At meron po tayo, ito papakita ko po sa harapan ninyo, yung eksaktong coordinates ng ating bansa, ng ating archipelagic sea lanes. Ito po yun, 101 coordinates. Napadala na po ito. Opo. Napadala na rin po yung aking ginawang batas, yung Republic Act 12064, kasi nakalagay po doon ay isubmit din sa United Nations. So, hindi po kasali ang IHO, UN lang po. Isa lang po ang in charge dito. Pangatlo na kalituhan, bakit yung ibang kalayaan features outside naman ng 200 nautical miles, atin pa rin. Hindi po lahat outside, meron din po ng mga nasa loob. Siguro po yung tinutukoy, maaring yung panatag, pero hindi po ibig sabihin na pag nasa labas ng 200 nautical miles, ay hindi na po pwedeng masakop ng Pilipinas. Opo. Yung 200 nautical miles, ayun po ay exclusive economic zone. Ito po yung kung saan pwede tayong mangisda, mag-harvest ng marine resources. Ito po pwede tayo mag-explore ng natural gas, etc. etc. Wala pong kahalintulad yan. Halimbawa po sa Amerika. Ang Amerika po ay sila ang may-ari ng Hawaii. Ang Hawaii po ay 2,100 nautical miles ang layo sa pinakamalapit na coastline ng California. Ganon din po ang United Kingdom, kasi sila po ang may-ari ng Falklands. Ang Falklands po, kung hindi ako nagkakamali, ay 7,600 nautical miles ang layo sa England, sa UK. Kanila rin po yun, lampas-lampas na po yun ng 200 nautical miles na exclusive economic zone. So ibig sabihin po, ang 200 nautical miles exclusive economic zone ay walang kinalaman sa soberenya. Meron po tayong soberenya sa kalayaan, sa Pag-asa Island. Meron nga tayong munisipyo doon na kagaya ko, yung mga opisyales ay na persona non grata na rin. So lahat pong ito ay nagdudulot ng kalituhan dahil hindi po nila binabasang maigi yung ginawang batas ni Senator Tolentino. Nakalagay naman po doon sa Section 2, the maritime zones of the Philippines on the western side of the Philippine archipelago, including the Luzon Sea and the territorial seas of Bajo de Masinloc and the maritime features of the Calayan Island Group shall collectively be called the West Philippine Sea. Ang nasusunod po ay yung maritime zones. Ang Opo. maritime zones po ay base sa coordinates. Opo. Okay. Kasi parang ang binabanggit doon sa usapin ng hindi sakop ng EEZ, yung mga isla. Okay? Ang Opo. pinag-uusapan dagat lamang rito. Hindi Opo. kasama ang mga isla. Hindi po kailangan maging sakop nga Oo. ng EEZ. Kaya nga sinabi ko, si Hawaii hindi rin sakop ng EEZ ng US dahil 2,100 nautical miles away. Ganun din po si France, yung Polynesia sa Pacific ay siguro po yan ay 8,600 nautical miles away. Ang layo na po sa kanilang 200 EEZ. So ibig sabihin po ganito, hindi kailangan na nasa loob ka ng 200 nautical miles EEZ para maging sakop. Okay. Meron po tayong occupation at administration doon sa Pag-asa Island. At dapat po sigurong maalala rin kung sino man ang bumabatikos na tayo po ay nag-file din, ang DFA ay nag-file din ng submission sa extended continental shelf beyond 200 nautical miles ng West Philippine Sea. Ang kine-claim po ng Pilipinas ay atin pa ho yung seabed at yung continental shelf at yun po ay allowed ng UNCLOS hanggang 350 nautical miles. Ang pruweba po rito ay dun sa eastern side, beyond 200 nautical miles, ay nirecognize na po sa atin ng United Nations yung Benham Rice na bininyagan ko po ni Senator Tolentino ngayon ng bagong pangalan. Ang pangalan po ngayon ay Talampas ng Pilipinas. So, na-approve na po yun ng United Nations. Beyond 200 nautical miles, tayo po ay merong sovereign rights patungkol sa continental shelf. Ngayon, dito sa West Philippine Sea, ini-extend pa ho natin lampas kasi yung natural prolongation kung nando sa seabed
ay yung dulo, yung pinaka-ridge, ay bahagi ng ating continental shelf. So, ang kalituhan po ay ganito. Pag hindi daw bahagi ng exclusive economic zone, ay hindi natin pwede sakupin. Yes, Mali po opo. yun. Ay, sinabi ko na nga po kanina yung Hawaii. Sinabi ko na yung Falkland Islands na pag-aari ng Great Britain na 7,600 nautical miles away. Mali po yun. Ang sovereignty ay iba sa sovereign rights. Mhm. Exclusive economic zone refers to sovereign rights. Opo. Sovereignty is another matter. Opo. Ginugulo po, pinaghahalo po lahat yan para malito, lalong-lalo na po yung madaling malito at mawalang galang na wala pong background sa batas. Exactly. Oo. Lalo na yung mga ordinaryong Pilipino na ang alam lang nila, may ganito tayong problema ang ating Wala bansa. pong problema. Oo. Yung pong ginawa natin batas, precise, perfect, in harmony with international law, and in harmony with arbitral ruling. Okay. Pero may mga isla ho ba labas sa EEZ ng ating bansa na may mga kababayan ho tayong nakatira dyan? Meron o. Kung kine-claim nga yung Pag-asa Island na 280 nautical miles, Opo. kasama po yun. Pero sa Kalayaan Island Group, meron din pong nasa loob. Meron din nasa loob ng ating EEZ. Pero it doesn't matter. Oho. Wala pong connection yun doon. Kaya nga sinasabi ko, category error. Hindi po kailangan nasa loob ng 200 nautical miles para maging atin. Ay paulit-ulit ko na sinasabi, ang Hawaii ay more than 200 nautical miles away from mainland United States. Ganon din siguro ang Alaska. Mm-mm. Diba ho? Opo. Well, nung nasa Senado pa ho kayo, Opo. isa ho kayo talagang ipinaglalaban, no? Itong Ako usapin. po yung gumawa ng batas na yan. Kaya Exactly. kailangan, Opo. kung sino man ang tumutulig sa, ibasahin yung aming debate ni Senator Pimentel. Okay. Ano ang pinangangambahan nyo ngayon? Attorney, dito sa nangyayari ngayon, nagtatalo-talo, okay, yung mga eksperto, yung mga nasa pwesto, at yung ilang mga lider natin dito sa usapin. Ang pinangangambahan ko po ngayon ay baka maniwala yung iba at mahati ang opinyon ng ating bansa. Okay. Baka kumampi po doon sa mga nakakalito. Oho. Dapat po magkaisa po tayo, isulong lang yung tama, yung sangayon sa batas. Ganito po yan. Mhm. Sinabi ko nung isang gabi sa isang interview ko sa TV, international law is not a matter of personal opinion or speculation, Correct. but based on objective fact and binding legal obligations as affirmed by several international jurisprudence which held that rights and duties of states, including the Philippines, arise from international law, UNCLOS, and not assertions. Ginagalang po natin yung mga kanilang opinion. Pero at the end of the day, hindi po yun ang international law. Ang international law po ay base sa mga desisyon ng International Court of Justice, ng Arbitral Tribunal. Nauna na nga po dito yung 1969 case ng ICJ, Germany versus Denmark and the Netherlands, papunta hanggang sa naging 2016 arbitral ruling at yung isang kaso, Bahrain ata sa Middle East, tungkol din po dyan. So kahit ano pong haka-haka nila, kahit anong opinion nila, kung sila man nasa pwesto na naririnig sila, pero yung po ay haka-haka lang, hindi po yung base sa batas. Ang base po sa batas, ulitin ko, ang masusunod ay ang UNCLOS. Ang UNCLOS, walang sinasabing mapa. Ang sinasabi ng UNCLOS, coordinates at maritime zones. At ang sinasabi rin sa UNCLOS, ang ibig sabihin din po nito, kahit wala ka sa 200 nautical miles, pwedeng maging bahagi ng isang bansa. Opo. Para sa inyo, ano po ang inyong advice dito sa mga dati nyong kasama sa Senado at sa mga bago na nandyan ngayon sa Senado, kaugnay nga rito sa usapin? Ay basahin po muna The international law. WPOs. Pero mahaba-haba po yun. Baka Oo. walang panahon yung iba. 450 pages, 180,000 words. Ulitin ko, sa 180. Ito yung mga libro, nakikita nyo siguro sa likod ng camera. Nakakalungkot, wala pong binanggit doon na mag-submit tayo ng mapa. Wala. Simplify ko po ito. Pag pumunta po kayo sa isang mall,
kadalasan nakakatanggap kayo ng mga nag-aalok ng binebentang subdivision, bibigyan po kayo ng brochure. Yun po yung mapa. Pero ang nasusunod po doon yung titulo. Mhm. Yung TCT, ano po yung titulo? Ayun po yung coordinates na nakasubmit sa isang ahensya. Ang ahensya pong ito, yung UN Secretary General. Ang pangalawang ahensya lang pong pwedeng pagdalhan, nilagay ko rin sa aking batas, yung Republic Act 12065, ay yung IMO, International Maritime Organization. Yun naman po ay patungkol doon sa sea lanes. Yung Balintang Channel, yung Celebes to West Philippine Sea, yung Cebu to Mindoro Strait to West Philippine Sea. So lahat po yan ay maliwanag. So alamin muna natin ang ating batas bago po tayo magbigay ng haka-haka kasi ito ay nakakalito sa ating bansa. At ang gusto ng ating mga kalaban ay tayo ay malito. Oo. Mag-away-away. A nation divided will never have a united stand. Isa po yung ating pinaglalaban dito kasi ang West Philippine Sea ay para po sa next generation. Correct. Wag po natin hayaang mangyari ito kasi nakakalungkot yung papakinabangan ng ating susunod, ating mga apo, yung mineral resources, yung langis, yung natural gas, kadi-discover lang. Malapit dun sa Malampaya Service Contract number 38, nasa loob ng ating exclusive economic zone. Yun po ay isang pruweba na atin po yun dahil yun po ay economic rights natin. Pero iba naman usapin yung occupation and sovereignty. Mhm. So sana po maliwanag yan. And the arbitral ruling never ruled on sovereignty. The arbitral ruling ruled on maritime entitlement. So kinonfuse na ho talaga. Pag tayo ay nalito, ay kawawa naman po ang ating bansa. Kaya ako po, may nagtanong sa akin, handa ba kayong pumasok sa isang debate? Ang sabi ko po, hindi na. Kasi sovereignty is non-debatable. Mhm. Ang king kalayaan, ang king dignidad ng Pilipinas ay hindi na pinagdidebatihan. Opo. Ito po ay ginagalang at sinusulong. Mhm. At hindi na kailangan because nandyan yung batas na ginawa ninyo. Tsaka nandyan po yung international law. At international Paano law. nila i-debate yung international law? Di pumunta sila sa UN. Oo. Yung UNCLOS po, panahon pa ni Senator Arturo Tolentino, 1982, 1984, 1994, 90s na ratify ng Senado. So matagal na ho yan, hindi na ho, 1 century na ho yung archipelagic hubris ng Pilipinas na inaayos. Treaty of Paris pa ho. Opo. Kayo ho ba ay, Senator, naniniwala talagang may tsinador? Ano po? May tsinador. Yung po siguro bansag na ng iba dahil Opo. naguguluhan na rin at mali na rin po yun. Pero kumampi po tayo sa Pilipinas, wag sa China. Mhm. Kumampi po tayo sa igalang po natin ang pinaglaban ng ating mga ninuno. Meron po akong speech, mawalang galang na. Nung ako po ay MMDA chairman, Independence Day 2014 sa Baraswain Church. Hindi po siya nagbubuhat ng sariling bangko. 2014, 12 years ago. Ito po pinag-uusapan natin, yun na rin po yung sinabi ko. Mhm. Sinabi ko po na ang West Philippine Sea ay darating ang panahon na pagdidebatihan natin ganito, subalit nakalagay sa Malolos Constitution, merong isang artikulo doon na binabanggit po ang teritoryo. Papunta po tayo sa bagong saligang batas natin ngayon, yung 1987 Constitution, nakalagay doon po yung kung ano po ang definisyon ng Philippine territory, kung saan po tayo may jurisdiction at yun po ay Philippine territory. At kung sino man ang nagsasabi na hindi yun Philippine territory at ibigay na, ay lumalabag po sa saligang batas. Opo. At kawawa din yung ating mga kababayan na nakatira dyan sa mga isla na yan na kung sinasabi, i-give up, siyempre, madidismaya sila. Nung, At po mga mangingisda natin. mga mangingisda, di ba? At yan, isang malaking komunidad na. Di ba, Senator? Yung mga una isla po ako na yan. nakarating dyan, 1998. Oh. Bahagi po ng National Defense Class ko po sa Armed Forces. So 1998 pa ho. Hindi pa ho pinag-uusapan ito. 1998 nakarating na po ako diyan sa isla na yan. At nagbigay kami ng mga kasama yung mga kaeskwela kong militar ng mga pagkain sa ating mga kababayan doon. No. Karamihan ho. Opo, Senator, karamihan ho ba ng mga isla dyan, lahat ho ay may komunidad? Pag-asa, alam ko,
Yung lawak po, meron po tayong maliit na komunidad, yung maliit na kasundaluhan. Ganun din po yung Patag. Pero yung Pag-asa po ay talagang thriving community na ngayon. Oo. Nag-improve na po yan. Alam ko may maliit na eskwelahan pa yan. Maganda na yung runway. So, hindi na po natin pwedeng i-disregard yan kahit sabihin na makalabas na ng EEC. Hindi naman po requirement na nasa loob ng EEC. Oo. Dahil ang kine-claim po natin dito ay soberenya. In fact, dito po sa arbitral ruling, ay yung pong Pag-asa Island ay binigyan ng 12 nautical mile territorial sea. Opo. Yung likas, may nakatira ho ba dyan? Yung likas, sa palagay ko po ay nagiging daungan ng ating kasundaluhan. Yung Parola, meron po tayo dong lighthouse. Kaya nga po ang tawag po rito ay group of islands, regime of islands. So hindi po ito kagaya noong mga isla na talagang araw-araw may poblasyon. Iba naman po siguro ang sitwasyon nila doon. So iba rin po yung mga ginawa ng China na artificial islands, gaya po doon sa Kagitingan, sa Panganiban, yung Mischief, Fiery Cross, dahil hindi naman po talaga isla yon, kinireclaim lang po nila yon. Bagamat, bahagi ng ating exclusive economic zone. Opo. Nakalagay din po yun sa batas na ginawa natin na yun ay bahagi din ng ating teritoryo kahit po sila ay hindi high tide features, kahit po na-occupy ng iba, wala sa sinasabi ko lagi, wala pong pagkakaiba yon doon sa iyong sakahang lupa na inoccupy temporarily ng hindi nagme-may-ari at biglang nagtanim. Iyo pa rin yon. Opo. Okay. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon dito no sa ating programa? Dito sa mainit na usapin, lalo na doon sa binanggit na i-give up, okay? Natuloy, naging ano yung tao naging confused rito sa usapin ng West Philippine Sea. Okay, kung ano ba talaga yung stand rito ng ating mga lider ng ating bansa. Ako po ay nakikiusap sa ating mga kababayan, wag po kayong maniwala doon sa mga kumakalat na bali-balita na hindi sang-ayon sa batas. Yan po ay nagdudulot ng kalituhan, nagdudulot po ng hindi natin pagkakaisa. Ang ating pong bansa ay isa lang, Pilipinas. Kung ano nakalagay po sa saligang batas na ating teritoryo, yun po masusunod. Kung ano po ang nakabatay sa international law, yun po masusunod. Kung ano po ang binigay sa atin ng arbitral ruling at definition ng maritime entitlements na pinasok ni Senator Tolentino sa dalawang batas, yung Republic Act 12064, Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes, yun po masusunod. Ang anumang tangka na tayo ay lituhin, linlangin, ay magdudulot hindi kalituhan, magdudulot ng hindi natin pagkakaisa at pagkakahiwa-hiwalay ng Pilipinas. Huwag po tayong pumayag doon. Iisa lang po ang ating bansa, dapat po nating mahalin at dapat po nating pagkasunduan. Bagamat tayo ay hiwa-hiwalay sa personal na political na paninindigan, dapat po pag ang pinag-uusapan na po ay ang bandila ng Pilipinas, ang teritoryo ng Pilipinas at ang karapatan ng mga susunod na saling lahi, dapat po tayo ay magkaisa. Yan po ang katungkulan natin, hindi lamang po sa next generation, hindi lamang sa bayan, katungkulan din natin sa Panginoon. Ito po si Senator Tolentino. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Maraming salamat, Senator Francis Tol Tolentino. Sir, thank you. Thank you po. Mga kasama, former Senator